Okay. So, ang topic po natin for the day is the 5-year plan. Siguro naman po lahat tayo, meron tayong plano sa buhay, no? Plano sa ating future. Kung titignan nyo, ang ating company is 4 years pa lang. Pero kung titignan nyo din, ang mga mentor natin, sa 4 na taon nila, nakapaglabas na sila ng kotse, naka 20 million circle na sila, 'di ba? Kasi itong 5-year plan, actually this is minimum plan na ginawa ng IM. Pero hintayin pa ba natin ang 5 taon bago tayo makahit ng kotse, ng house and lot, ng 20 million circle or sabihin natin 10 million circle? 'Di ba hindi na? Kasi ang ginawa lang to ng IM para ma-hit natin ang mga gusto nating makuha. 'Di ba po? So simulan na natin. So in the wait na. Okay. So ito, in the first year po natin, ang effort dapat is 100%. Kasi kakasimula pa lang natin eh. Kakasimula mo pa lang, kakapasok mo pa lang dito sa business na to. So kailangan ng effort natin is 100%. Wala kang aasahan dito kundi sarili mo. Sabihin natin, oo, nandiyan yung upline mo. Nandiyan yung nagpasok sa'yo. Pero syempre, siya din naman, magsisimula pa din. Gagabayan ka lang niya. Pero ang lahat ng effort is nasa iyo. Kung paano ka invite, prospect, talks, process pay-ins, deliver products, contract signing, or training. Ang ano naman kasi, ang inviting naman kasi, hindi naman ang gagawa niyan upline mo eh. Ikaw, kasi business mo to. Siyempre, ikaw ang gagawa nito, ang prospecting. At siyempre, yung training. Ang training natin, meron naman tayo sa page ng IM Worldwide na Monday to Saturday. Alam ko naman sabihin pa sa'yo ng upline mo na, uy, manood ka nito. Dapat may kusa ka. Magkusa ka. Kasi business mo naman to eh. Pangalan mo ang nakalagay dito. Hindi yung nasa taas mo, hindi yung ano. Ikaw dapat mag-effort ka 100%. Ibigay mo ang lahat mo. Ang team effort, 0% pa lang yan. Kasi wala ka pa naman, wala ka pa namang babae. Nagsisimula ka pa lang, nag-i-invite ka pa lang, nagpo-prospect ka pa lang. Kaya ka nga naggaganto para makatulong ka sa iba na kumita rin. So, syempre, tulungan mo muna sarili mo bago ka tumulong sa iba. 'Di ba? Yung cheque mo, 100% effort from you. Ayan, yung cheque mo, makukuha mo yan dahil sa effort mo. Di ba pag nagtatrabaho tayong physical, di ba may mga effort din tayo doon, lalo na pag nagsisimula tayo? Ganon din dito. Lahat natututunan yan kung may kusa ka. Kung yung effort mo, nilalabas mo. At 100% effort yun to do. Learn the business, train them, bonding, maintain. Okay. Learn the business. Di ba pag first year, ang kailangan mo talagang simulan is learn the business kasi nga gusto mong kumita. Gusto mo ng extra income dahil pagod ka na sa physical work mo. Di ba? So, kailangan din natin mag-train para kung sakaling may pumasok sa atin, at least alam natin kung paano sila tulungan, kung paano sila i-train din, 'di ba? So kailangan talaga dito 100% mong ibibigay ang sarili mo dito. Tapos, banding, kung sakaling may pumasok man sa'yo, makipag-banding ka din, wag puro business, 'di ba? At syempre, this is normal, do not complain. Oo, lahat tayo sa first year natin, sabihin natin, nabe-burnout tayo, nawawalan tayo ng pag-asa. O kasi nangyari din sa akin yan eh. Yung kakasimula ko pa lang, as in, first
second month, parang bigla ako na burnout kasi paano ko ba gagawin to? 'Di ba? Ano talaga, lahat tayo dumarating sa mga burnout, sa mga nawawalan ng pag-asa sa lahat na ano din natin yan. Pero kung titingnan mo kasing maigi, kung iisipin mo, malaki talaga matutulong na itong IM na to sa future natin. Kasi kung titingnan mo talaga yung mga mentors natin, lahat din sila dumaan dito sa first year na to. Pero nakita nyo, di ba, ang resulta, kotse, Lamborghini. Di ba? Tapos house and lot, travel in other countries, libre, binibigay ng IM. Di ba? Hindi ba natin na-effortan? Minsan lang tayo makakuha ng gantong opportunity. Di ba? So, wag tayo mag-complain. Di ba? So, sa second year naman natin, ayan na, 75% na lang. 25% duplicated. At 25% team effort. Kasi dito sa second year natin, siguro naman may naipasok na tayo, no? Hindi man siya sabihin natin, hindi naman lahat sa second year natin is may na-duplicate na tayo. Kasi yung iba, user lang. Ganyan, di ba? Pero at least, tawag dito, at least may naano tayo, di ba? May masasabi tayong matutulungan natin sa business. So, may nasa kanila na yun kung gagawin nila. At least, nag-e-effort ka na tulungan sila. O sige, sabihin din natin, meron ka ng downline na ginagawa din ng business. Siyempre siya, na-duplicate ka na eh. 'Di ba? Na-duplicate ka na. So, ibig sabihin, may katulong ka ng gumawa ng business. Hindi man 100% na natutulungan ka, at least. 'Di ba? Na-duplicate ka na. Meron ka ng kasamang gumawa ng business. So, team effort is 25%. Siyempre, dalawa na kayo eh. O kaya 3, 4, ganyan. 4 na kayo gumagawa ng business. So, nandiyan na yung effort ng team nyo. Nagtutulungan na kayo sa organization mo. So, yung check-in naman, 75% effort from you and 25% from team. So, ito yung mga nakukuha natin nakuha natin sa ginawa nating effort. Ito yung tawag doon. Ito yung ang tawag doon. Nakalimutan ko. Ito na yung ito na yung nawala sa utak. Nasa dulo ng dila ako. Ito na yung basta, ayun na yun. Wala talaga. Ayan na yung kinalabasan pang ganun. Wala talaga sa utak ko. So, ito na, yung checker mo, 75% sa'yo kasi super effort yung ginawa mo, tapos may katulong ka na rin. So, wait lang. Wala talaga sa utak ko. Ayan. So, sa second year, ayun nga, 75% plus 25% sa team mo. So, lahat ng wala talaga, hindi ko maisip. So, tulungan na tayo dito, yun na yun. Ha? Hindi ko talaga maisip, hindi ko makalimutan ko. So, yung to do, learn the business, train them, bonding, and maintain. So, sabi ko nga sa first year, ikaw pa lang mag-isa. Sa second year, meron ka ng kasama dito. Kaya nga na-duplicate ka na. At syempre, sabay kayong mag-train. Kung meron mang training katulad nito, mag-join ka. 'Di ba? Bonding. Syempre, importante rin talaga ang bonding. Kasi ang bonding, diyan nagpapatibay ang relasyon nyo eh.
Wag puro business. Oo, sabihin natin nasa business tayo, nagkakilala tayo sa business. Pero syempre, wag naman puro business, di ba? Mag-burnout talaga yan kahit sabi mo nagtutulungan. Mag-bonding rin kayo. Kung hindi man kayo malapit sa isa't isa, mag-bonding kayo sa video call, voice call, di ba? Kwentuhan kayo, ganyan. Kilalanin nyo ang isa't isa. Wag yung wag yung mag-uusap lang kayo dahil sa business. Ang pangit ng ganun, di ba? Kaya dapat mag-bonding din, i-maintain nyo yung relationship nyo. So, this is normal and do not complain. Normal lang talaga sa lahat to. Maghihirap tayo sa umpisa, pero pagdating ng panahon, giginhawa din tayo. Ganon. Ganon dapat. So, third year, ito, 50% na yung effort mo. Yung effort list mo naman is 50% duplicated ka na. Ito na. Ito na yung sinasabi na madami ka nang na-duplicate, madami ka nang naipasok. Lumalaki na yung organization mo, madami ka nang natutulungan. At syempre, tinutulungan ka rin nila. Tapos, ayan nga, 50% na yung effort mo eh. 50% duplicated ka na. Madami ka ng downline or malaki na yung organization mo. So yung check mo is 50% effort from you and 50% from team. So ibig sabihin nito, nagtutulungan na kayo, marami na rin kayong kinikita. Kumikita na rin yung, hindi lang ikaw ang kumikita, kundi yung downline mo din is kumikita na kasi malaki na yung organization mo eh. 50% duplicated ka na eh. 'Di ba? Sa third year, wag ka munang huminto dahil ang dami mo pang tao kailangan tulungan. Kasi hindi naman lahat ng nasa downline mo is kumikita na eh. 'Di ba? So hindi porket 50% na to, i-stop ka na. Kailangan mo din tulungan lahat ng kada pasok sa baba mo, kada pasok sa organization mo, kailangan mo pa rin tulungan. Kasi kung titignan nyo, di ba, sila Mentor May, sila Mentor Peach, di ba? Nasa ilang milyon na sila, pero nagpo-post pa rin sila. Nagpo-post pa rin sila ng products, di ba? Tinutulungan pa rin nila tayo kahit hindi nila tayo kasama sa organization. 'Di ba? 4 years pa lang sila. So next, learn the business, train them, bonding and maintain. Ayun nga sabi ko sa inyo. 'Di ba? Learn the business pa rin paulit-ulit. Kahit puro paulit-ulit tayo ng basic. Walang diyan kasi sa basic talaga nagsisimula ang lahat. Kasi kung hindi mo alam ang basic, sa tingin mo maintindihan mo ang ibang training? Di ba hindi? Kailangan alamin muna natin kung ano nga ba ang products natin, ano nga ba ang compensation ng company natin. Di ba? Kailangan alaman din natin yan. Ang pagte-training is parang to motivate you para gawin, para hindi ka ma-down, hindi ka ma-burn out. So, ganun siya. Bonding din. Ayun nga sabi ko, importante ang bonding. So, bonding pa rin kayo kahit third year na. And, this is normal. Do not complain. So, next, fourth year. Ayan, 25% ka na lang. 75% duplicated ka na. At 75% yung team effort mo. Etong sa 25% na to, ibig sabihin nito, hindi ka na nagtatrabaho physical. Kasi, malaki na organization mo eh. Di ba? 25% na lang effort ang ibibigay mo. So, ibig sabihin nito is, tawag dito, naka full-time ka na dito sa business na to. Hindi ka na nagtatrabaho yung physical. Kasi, ang iisipin mo na lang dito, kung paano kikita yung kung paano rin kikita yung mga nasa organization mo eh. Diba? Pero syempre, nandun pa rin ang effort. Hindi pa mawawala yon. Ilalagyan pa rin ng effort na tulungan sila, na mag-training, na
na kada may papasok sila, ikaw magto-talk kung sakali man, kung kailangan nila ng tulong, nandiyan ka pa rin. Kasi kailangan pa rin ng effort eh. Diba? Yung check naman, 25% effort from you and 75% from team. Kasi malaki na yung organization mo dito sa 4th year na to. Pero tayo, hintayin pa ba natin mag 4th year? Simulan na natin. Diba? 4 years pa lang ang IM Worldwide, pero kung makapaglabas ng kotse ang IM, diba? Diba? Kung nakikita nyo yung page ng IM, kada week, may nilalabas na kotse, sports car pa nga. Diba? Hindi lang basta-basta kotse, kundi sports car, Lamborghini. Diba? Honda. Lahat. Siyempre, gusto rin natin makita sarili natin na tayo yung ilalagay na pangalan doon. At tayo yung maglalabas ng kotse. Diba? So, kailangan talaga pa rin ng effort dito. Okay po? So, learn the business ulit, train them, bonding, maintain. So, paulit-ulit lang yung todo na yan. Learn the business, huwag mawawalan ng pag-asa yan. Learn lang ng learn. Kasi lahat tayo may sarili tayong opinion sa isang training. So, hindi lahat nakukuha natin. Hindi lahat pumapasok sa isip natin. So, kasi ang pagte-training, hindi lang naman to para sa atin eh. Para din to sa future organization natin. So, train lang tayo ng train. At bonding na din, syempre, kung magkakalayo man kayo o malapit. Pero dahil nga may COVID, sabi nga, may COVID. So, call, text, chat, di ba? Ganun muna. At least nagbabanding kayo, di ba? Nagkakakilalan kayo. So, this is normal. Do not complain. So, next, 5th year. Ito na. 0% na lang sa'yo. 100% duplicated ka na. 100% team effort. Ito na yung sinasabi nilang, habang tulog ka, kumikita ka. Habang kumakain ka, kumikita ka. Gusto niyo ba yun? Yung financially freedom ka na? Yung tipong, kahit anong gawin mo, kumikita ka. Diba, ang sarap sa feeling? Hindi mo nga wala kang iisipin. Pero syempre, kahit sabi mong 0% effort ka dito, mag-effort ka pa din. Kasi hindi umi-stop to. Infinite itong business na to. Infinite itong business na to. Ibig sabihin, walang katapusan. Araw-araw, buwan-buwan may pumapasok sa organization mo. Alam natin, na-duplicate ka na. Syempre, yung mga nasa baba mo na ang nagtotalk, nagte-train, ganyan. Pero syempre, gusto din nilang makita na nagte-train, kakasama sila. Diba? Kahit sabi mo, kahit hindi mo nalagyan ng effort, kasi duplicated ka na eh. Masarap lang sa feeling yung tipong financially freedom ka na. Diba? Yung tipong, kahit anong gawin mo, kahit nasa labas ka, nakikipag-bonding, ganyan, nakikipag-chismisan, gumikita ka, di ba? So, 100% effort, team effort na yan. Yung mismong organization mo na ang gumagalaw. Di ba? Naisip niyo ba yon? Naisip niyo rin ba yun na tipong kasi wala ka nang iisipin problema, yung tipong kahit anong gusto mong bilhin, mabibili mo. Ay, sige po. Naisip niyo ba yun? Yung tipong, ay, parang gusto ko na ito, gano'n, tapos bibilin mo na lang. Kasi wala eh, kumikita ka na eh. Di ba? Kung nakita niyo yung mga mentor natin, naka-LV bag sila, di ba kung saan sila nakakapuntang ibang bansa, yung tipong, katulad na ito, meron tayong
event sa May 29, di ba, sa Italy. Yung mga mentor natin pupunta doon parang walang problema sa ano, di ba, sa pamasahe. Kahit sabi mong super mahal, talagang pupunta sila. Tayo nag-iisip pa, saan ba kukuha ng pera? Pamasahe, di ba? Pero kung titingnan nyo talaga, kung e-effortan nyo talaga to, ay, wala pa sa fifth year, 0% your effort na. Wala pa sa fifth year yan. Kung bibigay nyo talaga ang lahat dito. O, sabihin natin mayroon pa tayong physical work, pero, ano, di ba? Isipin na lang muna natin na nakakapagod, pero worth it naman. Ganun na lang. So, syempre, learn the business pa rin, mentoring, sharing, and maintaining. Ito naman, dahil 0% effort ka na, ikaw na ang mag-mentoring sa iba't ibang teams. Sa mga maliliit na teams, mag-share ka kung paano mo ginawa si IM, kung paano ka umabot sa ganito. Ganun. At maintain nyo pa rin ang pag-learn the business. Basic pa rin tayo. Simula pa rin tayo sa basic, kahit paulit-ulit, basic pa rin. Kasi, hindi naman natin lahat yung makakabisado. Di ba? So, next, rebuild. Don't stop rebuilding. Kahit sabi mong zero effort ka na, mag-rebuild ka pa rin. Mag-build ka pa rin ng team, ng organization. Tulungan mo pa rin sila. Kahit sabihin ditong 0%. Tulungan mo pa rin sila. Dapat hindi mawawala yun. Ang pagtulong. Kasi kung hindi rin naman sa kanila, hindi ka rin mapupunta dito. Di ba? So, ganun lang po. Naintindihan naman po, no? Press 1 nga kung naintindihan. yung training ko. Saya lang. Ang saya lang, promise. Self-isipin, ang saya isipin, promise. Yung financially freedom ka. So, ayan po yung effort natin from first, second, third, fourth, and fifth year. So, next. Ito. Direct seller versus network builder. So, ang direct seller is a self-employed salesperson who works usually alone. So, ang direct seller po is ito, nagbebenta, seller nga. So, benta-benta lang. Yung tipong ikaw lang mag-isa. Na gusto mo ikaw lang mag-isa kasi gusto mo lang magbenta. Ayaw mo gawin yung business. Pero, ang network builder naman po is a team, is a group of people with complementary skill committed to a common purpose and set of specific performance goals. Ang seller, self-employed, nagbebenta ka lang. Ayan, nagbebenta ka lang ng products or ano. Pero, kung meron kang team, ayan, mas madali kang mag-financial freedom. Kasi, may katulong kang ma-achieve ang goal. At ang mga team mo is may specific goal yan na gusto rin nilang ma-achieve. So, saan ka ba? Sa direct seller o network builder? Diba, syempre doon na tayo sa network builder. Sabihin natin, hindi lang sarili mo ang tutulungan mo, kundi marami kang tutulungan. Pero itong goal naman to is hindi lang naman to para sa'yo eh. Para sa team mo to. Kaya ka nga nandito, di ba? Di ba? Hindi lang para sa'yo ang iniisip mo dito, kundi para sa team mo, para sa pamilya mo. So, ang pangit, kasi kung seller ka lang, kung mag-isa ka lang, sa tingin mo, maaabot mo agad yung goal mo? Di ba hindi? Ang hirap eh. Ang hirap kung iisipin kasi wala kang kasama. Ikaw lang mag-isa. Pero kung mag-network builder ka, may katulong ka sa pag-a-achieve ng goal mo. Di ba? Kung na-achieve mo man yun, syempre, tutulungan din natin mga... Kasi itong pumapasok sa atin, sa organization natin, alam natin, may mga goals to sa buhay. At syempre, gusto rin natin tulungan, di ba? Para ma-achieve yun. Kaya nga tayo nagganto eh. Ay, di ba? Naintindihan po.
Lahat na pumapasok dito may purpose, may goal. At sabi nga dito, set specific performance goal. Wait lang. So, yun nga. So, mas maganda na sumama ko doon sa team na yun. Huwag kang mag-solo. Di ba? So, next. Selling versus network building. Selling versus network building. Short term, focus on the WIIFM, which is what's in it for me. Only give help if they see immediate payback. Close a sale only, self-centered, and computes everything. Ito yung mga seller, ganyan. Kapag, di ba, pag seller ka, tinitingnan mo yung isang tao kung may pera ba to? Bebentahan ko ba to? Ganon, di ba? Tapos, tutulungan lang nila ang isang tao pag alam nilang may, ang tawag dito. Pag sa tingin nilang tutulungan din sila. Di ba? At i-close lang nila yung deal pag yung taong alam nilang magbabayad or bibili ng products. Diba? At lahat naman tayo kinocompute natin ng lahat eh. Kaya hindi ko masabing computes everything. Lahat din tayo kinocompute. Kahit sabihin mo network building tayo, nagko-compute pa rin tayo. Pero iba kasi ang ang pagbebenta. Short term lang yan eh. Ang mabilisan lang. Hindi ang pang matagalan. Di ba? So, ang long term naman, ito na. Focus on the person. Offer and give help without expecting something back. Building people to be financially free, time and patience. Long term, ibig sabihin pang matagalan. Di ba? Offer and give help. Tayo, di ba pag nag-i-invite tayo, nagpo-prospect tayo. Lagi naman natin sinasabi is, hindi lang sila nag-iisa dito sa papasukan nila, kundi marami tayong tutulong sa kanya. Diba? At don't expect anything. Ayun nga, huwag kang mag-expect na ibibigay nila lahat ang effort nila. Kasi iba-iba tayo ng ugali, iba-iba tayong personality, iba-iba yung isip natin about dito sa network build at ditong business na to, dito sa marketing. Kaya wag tayong mag-expect na kung ano man yung binigay mong effort sa kanya, ibibigay niya rin sa'yo. Don't expect anything. Ayun nga. Focus on the person who's willing to do the business. Okay? Focus tayo sa mga taong willing gawin ng business, sa willing gustong matuto, sa willing gustong makuha ang pangarap nila. Okay? Sabi ko nga sa 1st to 5th year, building people to be financially free. Lahat tayo gusto maging financially free. Na walang iniising problema, na walang iniisip na kailan mo babayaran ganito, ganyan. Diba? And of course, time and patience. Patience lang. Isa sa mga pinaka-importante dito, patience. Kasi may mga kulit na tao eh. May mga kulit na nasa organization mo. So, patience na kahit visit-visitin. Okay, patience. Kahit super C. Super corrective niya. Okay, patience. Tipong naluloka ka na dahil sa sobrang ewan. Hirap namin. So, patience lang talaga. Hindi na ako. Okay, next na tayo. So, ito yung isa natin sa mga mentor, top earner. Si Mentor Kat Policarpio. Kung nakikita nyo, wala siyang direct. I mean, wala siyang naipasok. Pero,
Kumikita siya. Nakita niyo sales match niya? 800,000 pesos. Wala siyang pinasok na tao kundi yung team niya ang nagpapasok sa kanya. Kasi nasa ano na to nasa set natin 5th year. Kahit wala sa 5th year kasi 4 years pa lang naman ang IM worldwide. 'Di ba? Kita nyo, 800,000. Tapos sabi niya dito, may direct business partners earning big as well. So, ibig sabihin, hindi lang siya ang kumikita, kundi pati mga nasa organization niya, kumikita na din. Tingnan niyo, wala man siyang pinasok na tao, kumita siya ng 800,000. Sino ba ang ayaw nun? Diba? Lahat tayo gusto nun, tipong natutulog tayo, may pumapasok na pera sa account natin. Diba? Saya lang. So, next, eto na. Tapos na po tayo. How do you see yourself 5 years from now? Ano ba Ito assignment ko Chat. Nakasama ba nakita sarili mo in 5 years from now? Oo, kasi ayun yan, sabi ko, nakita ko yung sarili ko from 5 years from now. May bahay na ako sa Pilipinas. Nakapag-travel na ako sa mga gusto kong country. Financially free, wala na akong problemahin. May kotse na rin ako, di ba? Ayun yung mga nakita ko sarili ko in 5 years. May bahay na ako, may sarili na akong bahay. Nakapunta na ako sa ibang bansa, sa ibang lugar na gusto kong puntahan. Di ba? So, yun lamang po. And I am Aliana Mansala and I am worldwide. Thank you. Thank you. Thank you, Mentor Aliana.